Sa paanan ng isang tahimik at malayong bundok ay may isang maliit na baryo na halos nakalimutan na ng panahon. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at nipa at ang mga tao ay namumuhay ng payak at tahimik. Sa bawat umaga ay naririnig ang tilaok ng mga manok at ang mahina ngunit malinaw na daloy ng ilog na dumadaan sa gilid ng baryo. Ang mga tao roon ay sanay sa katahimikan at sa simpleng pamumuhay na binibigay ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng baryong iyon, ay may isang lihim na matagal nang bumabalot sa bundok na nakatayo sa hilagang bahagi ng kanilang lugar. Isang bundok na mataas at tila may sariling buhay. Ang mga matatanda sa baryo ay madalas magkwento tungkol sa kakaibang nilalang na umano ay naninirahan sa pinakatuktok nito. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda, ay may isang babae na nakatira sa bundok na iyon. Isang babae na hindi pangkaraniwan sapagkat meron itong 3 mata. 2 mata sa karaniwang lugar at 1 mata sa gitna ng kanyang noo. Ang 3 matang iyon ay sinasabing nakikita ang mga bagay na hindi kayang makita ng karaniwang tao. Dahil dito ay takot na takot ang mga tao sa baryo. Walang sino man ang naglalakas loob na umakyat sa bundok lalo na kapag sumasapit ang dapit hapon. Sinasabi ng mga matatanda na kapag ang araw ay tuluyang lumubog ay nagsisimulang gumising ang mga nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao. Maraming taon na ang lumipas, ngunit nanatiling buhay ang kwento tungkol sa babaeng may 3 mata. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Walang nakakaalam kung tao ba siya o isang nilalang na ipinanganak mula sa hiwaga ng bundok. Ang kanyang pangalan ay Amara. Si Amara ay hindi tulad ng karaniwang babae. Ang kanyang balat ay maputla tulad ng liwanag ng buwan. Ang kanyang buhok ay mahaba at maitim na umaabot hanggang sa kanyang baywang. Ngunit ang pinakakahanga-hanga at pinakakinatatakutang bagay sa kanya ay ang 3 mata na nasa kanyang noo. Ang 3 matang iyon ay hindi palaging bukas. Kadalasan ay nakapikit ito na parang isang tahimik na lihim na itinatago ng kanyang mukha. Ngunit kapag ito ay nagbukas ay nagkakaroon ng kakaibang liwanag ang kanyang mga mata na tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Si Amara ay nakatira sa isang maliit na bahay na gawa sa bato at kahoy sa gitna ng makapal na gubat sa bundok. Ang kanyang bahay ay napapalibutan ng matatandang puno at malalaking bato na tila matagal nang nakatayo roon bago pa man ipanganak ang kahit sinong tao sa baryo. Sa paligid ng kanyang tahanan ay palaging may malamig na hangin. Ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw kahit walang malakas na hangin. Ang lugar na iyon ay tila may sariling katahimikan na hindi maipaliwanag. Ngunit si Amara ay hindi nag-iisa. Sa kabila ng kanyang kakaibang anyo at ng takot na nararamdaman ng mga tao sa baryo, ay may isang nilalang na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang asawa ay isang engkanto. Ang pangalan nito ay Arion. Si Arion ay isang nilalang na nagmula sa lihim na mundo ng mga engkanto na matagal nang nakatago sa kalaliman ng bundok. Siya ay matangkad at may kakaibang anyo na hindi lubos na kahawig ng tao. Ang kanyang balat ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang kanyang mga mata ay kulay ginto na parang apoy na tahimik na nagliliyab. Kapag ang gabi ay dumarating at ang buwan ay sumisikat sa kalangitan, ay madalas makita si Arion na nakatayo sa gilid ng bangin sa tuktok ng bundok. Tahimik niyang pinagmamasdan ang malayong baryo habang ang malamig na hangin ay dumadaan sa kanyang buhok. Sa mga sandaling iyon ay lumalapit si Amara sa kanyang tabi. Tahimik silang nakatayo habang pinagmamasdan ang mundo ng mga tao sa ibaba. Isang mundong matagal nang hindi kapilang sa kanilang buhay. Ngunit hindi palaging ganoon ang buhay ni Amara. Maraming taon na ang nakalipas bago pa siya makarating sa bundok na iyon. Noon ay isa siyang batang babae na naninirahan sa isang malayong lugar na hindi na halos maalala ng kahit sino. Ipinanganak si Amara na may 3 mata. Sa araw ng kanyang kapanganakan ay natakot ang mga tao sa kanilang baryo. Ang mga matatanda ay nagsabing ito ay isang tanda ng sumpa. Ang iba naman ay nagsabing ito ay tanda ng kapangyarihan na hindi dapat manatili sa mundo ng mga tao. Habang siya ay lumalaki ay lalong lumalakas ang takot ng mga tao sa kanya. Kapag siya ay naglalakad sa baryo ay lumalayo ang mga tao. Ang mga bata ay itinatago ng kanilang mga magulang. Ang ilan ay nagbubulong-bulungan sa tuwing siya ay dumadaan. Ngunit si Amara ay isang tahimik na bata. Hindi niya kailanman ginamit ang kanyang 3 mata upang manakot o manakit ng sinuman.
Madalas lamang siyang tumingin sa malayo na parang may mga bagay siyang nakikita na hindi maunawaan ng iba. Isang gabi nang siya ay 10 taong gulang pa lamang ay nangyari ang isang kakaibang bagay. Ang kanyang ikatlong mata ay kusang nagbukas habang siya ay natutulog. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang liwanag na nagmumula sa malayong bundok. Isang liwanag na tila tumatawag sa kanya. Sa liwanag na iyon ay nakita niya ang isang nilalang na may mga matang kulay ginto. Isang nilalang na hindi tao. Isang nilalang na nagmula sa mundo ng mga engkanto. Sa gabing iyon ay nagsimulang magbago ang kapalaran ni Amara. Hindi niya alam na ang liwanag na kanyang nakita ay simula ng isang kwento na magdadala sa kanya palayo sa mundo ng mga tao. Isang kwento na magdadala sa kanya sa bundok ng ngayon ay kanyang tahanan. Isang kwento na mag-uugnay sa kanya sa isang engkantong nagngangalang Arion. And isang kwento na magbubukas ng lihim na matagal nang natutulog sa kailaliman ng bundok. Sa mga susunod na taon ay dahan-dahang matutupad ang kapalarang iyon. At sa bawat hakbang ni Amara palayo sa mundo ng mga tao ay mas lalong lalapit ang mundo ng hiwaga at kababalaghan sa kanyang buhay. Ang bundok na kinatatakutan ng lahat ay magiging kanyang tahanan. At ang engkantong minsang nakita lamang niya sa isang pangitain ay magiging kanyang asawa. Ngunit sa likod ng katahimikan ng bundok ay may isang lihim na matagal nang naghihintay na magising. Isang lihim na may kinalaman sa kapangyarihan ng ikatlong mata ni Amara. Isang lihim na kayang baguhin ang kapalaran ng mundo ng mga tao at ng mundo ng mga engkanto. At sa oras na iyon ay wala pang nakakaalam na ang tahimik na babaeng may 3 mata sa bundok ay magiging susi sa isang kapalaran na matagal nang isinulat ng tadhana. Lumipas ang maraming taon matapos ang gabi na unang nagbukas ang ikatlong mata ni Amara. Sa bawat paglipas ng panahon ay mas lalo niyang nararamdaman na hindi siya kabilang sa mundong kanyang kinalakihan. Ang mga tao sa baryo ay patuloy na natatakot sa kanya at ang kanilang mga bulong ay parang malamig na hangin na palaging sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Sa bawat araw ay mas lalo siyang nagiging tahimik. Madalas siyang umakyat sa isang mataas na burol sa gilid ng kanilang baryo. Doon siya umuupo at tahimik na tumitingin sa malayong bundok na tila palaging nakatingin pabalik sa kanya. Ang bundok na iyon ay tila may sariling lihim na tinatago sa kanyang puso. Kapag ang hangin ay dumadaan sa mga damo at ang araw ay unti-unting lumulubog, ay nararamdaman ni Amara ang kakaibang pagtawag mula sa bundok. Parang may isang tinig na tahimik na nagsasabi na ang kanyang kapalaran ay hindi sa baryong iyon, kundi sa lugar na iyon na nababalot ng hiwaga. Isang gabi ay muling nagbukas ang kanyang ikatlong mata. Tahimik siyang nakahiga sa kanyang maliit na silid habang ang malamig na hangin ay pumapasok sa bintana. Ang buwan ay maliwanag sa kalangitan at ang buong baryo ay natutulog. Sa sandaling iyon ay nakita niyang muli ang liwanag mula sa bundok. Ngunit ngayon ay mas malinaw na ang kanyang nakita. May isang nilalang na nakatayo sa tuktok ng bundok. Isang nilalang na matangkad at tahimik. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang gintong apoy sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ang parehong nilalang na nakita niya noon. Ang nilalang na iyon ay si Arion. Sa kanyang pangitain ay nakita ni Amara na ang nilalang ay nakatingin sa malayo na parang naghihintay. Ang hangin ay dumadaan sa kanyang buhok at ang mga puno sa paligid niya ay tila yumuyuko sa kanyang presensya. Sa sandaling iyon ay tila nagtagpo ang kanilang mga mata kahit na sila ay magkalayo. At sa loob ng puso ni Amara ay may isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito takot. Hindi rin ito pagkalito. Ito ay isang pakiramdam na parang matagal na niyang kilala ang nilalang na iyon kahit hindi pa sila nagkikita sa tunay na mundo. Mula sa gabing iyon ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang pagbabago sa kanyang buhay. Madalas siyang managinip tungkol sa bundok. Sa bawat panaginip ay nakikita niya ang makapal na gubat at ang matataas na puno na tila nagtatago ng mga lihim na hindi kayang maunawaan ng mga tao. At sa bawat panaginip ay nakikita niya si Arion. Hindi sila nagsasalita. Tahimik lamang silang nagkakatitigan na parang ang kanilang mga puso ay nagkakaunawaan kahit walang salita. Habang lumilipas ang mga araw ay napapansin ng mga tao sa baryo na lalong nagiging kakaiba si Amara. Madalas siyang tumingin sa bundok na parang may hinihintay. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang mag-usap-usap tungkol dito.
May ilan sa kanila na nagsabing ang bundok ay tahanan ng mga nilalang na hindi dapat lapitan ng tao. May ilan namang nagsabi na ang batang may 3 mata ay maaaring tinatawag ng mga nilalang na iyon. Isang gabi ay nagtipon ang mga matatanda sa baryo upang pag-usapan kung ano ang dapat gawin. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng takot. Sinabi ng isa sa kanila na ang batang may 3 mata ay maaaring magdala ng kapahamakan sa kanilang baryo. Sinabi naman ng isa na marahil ay panahon na upang paalisin siya sa kanilang lugar. Sa kanilang mga puso ay mas malakas ang takot kaysa sa awa. Ngunit si Amara ay walang kaalam-alam sa kanilang mga plano. Sa gabing iyon ay muling nagising ang kanyang 3 mata. At sa pagkakataong ito ay mas malinaw ang kanyang nakita. Nakita niya ang landas patungo sa bundok. Isang makitid na daan na dumadaan sa makapal na gubat. At sa dulo ng landas na iyon ay nakatayo si Arion. Tahimik siyang naghihintay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang liwanag na tila nag-aanyaya kay Amara na lumapit. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Amara na ang kanyang kapalaran ay hindi na maiiwasan. Ang bundok ay tumatawag sa kanya. At sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang darating ang araw na susundan niya ang tawag na iyon. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa bundok. Hindi niya alam kung bakit ang nilalang na iyon ay tila naghihintay sa kanya. Ngunit may isang bagay siyang sigurado. Ang kanyang buhay sa baryo ay malapit nang matapos. E ang bagong yugto ng kanyang kapalaran ay magsisimula sa bundok na kinatatakutan ng lahat. Sa gabing iyon ay tahimik na sumikat ang buwan sa kalangitan habang ang hangin ay dumadaan sa mga puno. At sa malayong tuktok ng bundok ay nakatayo ang isang engkanto na patuloy na naghihintay sa pagdating ng babaeng may 3 mata. Isang pagdating na matagal na niyang alam na mangyayari. Dumating ang isang umaga na tila mas mabigat kaysa sa mga nakaraang araw. Ang baryo ay tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay may dalang kakaibang tensyon. Ang mga tao ay nagkikibitan ng tingin habang si Amara ay naglalakad sa makitid na daan sa pagitan ng mga bahay. Ang mga bulong ay muling lumitaw. Ang mga ina ay hinahawakan ang kanilang mga anak at inilalayo sa daraanan niya. Ang mga matatanda ay tahimik na nakatingin na parang may mabigat na desisyon na nakatago sa kanilang mga isipan. Hindi na ito bago kay Amara. Matagal na niyang nararamdaman ang lamig ng kanilang pagtingin. Ngunit sa araw na iyon ay may kakaibang pakiramdam sa hangin na parang may paparating na pagbabago. Lumipas ang buong araw na iyon na parang mabagal ang galaw ng oras. Ang araw ay dahan-dahang gumalaw sa kalangitan habang ang mga anino ng mga puno ay humahaba sa lupa. Nang sumapit ang gabi ay nagtipon ang mga matatanda sa gitna ng baryo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at mabigat ang kanilang mga mata. Ang balita tungkol sa kanilang pag-uusap ay kumalat sa buong baryo na parang apoy na kumakalat sa tuyong damo. At hindi nagtagal ay may kumatok sa pintuan ng maliit na bahay kung saan nakatira si Amara. Tahimik siyang lumabas. Sa harap niya ay nakatayo ang ilang matatanda ng baryo. Ang kanilang mga mukha ay walang ngiti at ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Ang pinakamatanda sa kanila ay humakbang pasulong. Tumingin ito kay Amara ng matagal na parang sinusubukang unawain ang lihim na nakatago sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi nito na hindi na siya maaaring manatili sa baryo. Sinabi nito na ang kanyang kapangyarihan ay hindi nauunawaan ng mga tao at maaaring magdala ng kapahamakan sa lahat. Sinabi nito na ang bundok ang tanging lugar kung saan siya maaaring tumira. Ang mga salita ng matanda ay bumagsak sa gabi na parang mabibigat na bato. Tahimik lamang na nakinig si Amara. Walang galit sa kanyang mukha. Wala ring pagtutol. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay matagal na niyang alam na darating ang araw na ito. Matagal na niyang nararamdaman na ang kanyang landas ay patungo sa bundok. Ang bundok na matagal nang tumatawag sa kanya. Tahimik siyang tumango. Ang mga matatanda ay tila nakahinga ng maluwag. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw ay umalis si Amara sa baryo. Wala siyang dalang marami. Isang maliit na supot lamang na may ilang gamit. Ang hamog ng umaga ay nakadikit sa mga damo habang siya ay naglalakad sa daan palabas ng baryo. Walang sino man ang nagpaalam sa kanya. Ang baryo ay tahimik na parang hindi niya kailanman naging tahanan. Sa dulo ng daan ay tumigil siya sandali at tumingin pabalik. Ang mga bahay ay tahimik sa ilalim ng maputlang liwanag ng umaga. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa bundok.
Sa sandaling iyon ay naramdaman niyang mas malinaw ang tawag nito kaysa dati. Ang landas papunta sa bundok ay makitid at napapalibutan ng makapal na gubat. Ang mga puno ay matataas at ang kanilang mga sanga ay tila nagtatagpo sa itaas na parang bubong na gawa ng kalikasan. Habang siya ay naglalakad papasok sa gubat ay nagiging mas malamig ang hangin. Ang mga tunog ng baryo ay unti-unting nawala hanggang sa tanging maririnig na lamang ay ang marahang galaw ng mga dahon at ang mahinang agos ng hangin. Lumipas ang maraming oras ng paglalakad. Ang daan ay paakyat at ang lupa ay minsan mabato at minsan malambot dahil sa mga dahong matagal nang nalaglag. Ngunit hindi tumigil si Amara. Parang may isang lakas na patuloy na gumagabay sa kanyang mga hakbang. Habang papalapit siya sa gitna ng bundok ay biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging mas malamig at mas tahimik. Ang liwanag ng araw ay tila mas maputla habang dumadaan sa makakapal na dahon ng mga puno. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Amara ang kakaibang presensya. Hindi ito nakakatakot. Ito ay parang presensya ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. Unti-unting nagbukas ang kanyang ikatlong mata. At sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang liwanag sa pagitan ng mga puno. Sa gitna ng liwanag na iyon ay may isang figura na nakatayo. Isang figura na matangkad at tahimik. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang gintong apoy. Ito ay si Arion. Sa wakas ay nagkita sila sa tunay na mundo. Tahimik lamang silang nagkatinginan habang ang hangin ay marahang dumadaan sa gubat. Walang takot sa puso ni Amara. Walang galit sa mga mata ni Arion. Mayroon lamang katahimikan na parang matagal nang naghihintay ang sandaling iyon. Dahan-dahang lumapit si Arion. Ang bawat hakbang niya ay tahimik na parang bahagi siya ng mismong gubat. Nang siya ay huminto sa harap ni Amara, ay sandali siyang tumingin sa kanyang ikatlong mata. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. Sa sandaling iyon ay alam ni Amara na ang bundok ay hindi na isang lugar na kinatatakutan. Ito ay magiging kanyang bagong tahanan. At ang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan ay magiging bahagi ng kanyang kapalaran. Ang pagdating niya sa bundok ay simula pa lamang ng isang kwento na matagal nang nakasulat sa lihim ng kalikasan. Isang kwento ng isang babaeng may tatlong mata at ng isang engkantong matagal nang naghihintay sa kanya. Ang unang araw ni Amara sa bundok ay puno ng kakaibang katahimikan. Ang gubat ay tila may sariling hininga na marahang gumagalaw sa bawat dahon at sanga ng mga puno. Ang hangin ay malamig at ang liwanag ng araw ay dumadaan sa makakapal na dahon na parang mga sinag na ginto sa lupa. Sa gitna ng katahimikan na iyon ay nakatayo si Arion sa harap ni Amara. Ang kanyang presensya ay hindi nakakatakot, ngunit may kakaibang lakas na hindi maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay tila may malalim na kaalaman tungkol sa bundok at sa lahat ng lihim na matagal nang nakatago sa kalaliman nito. Tahimik lamang siyang tumingin kay Amara na parang matagal na niya itong hinihintay. Si Amara ay hindi nagsalita. Ang kanyang puso ay hindi kinakabahan. Sa halip ay may pakiramdam ng kakaibang kapayapaan na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Ang gubat sa paligid nila ay tila nagmamasid. Ang mga dahon ay marahang gumagalaw at ang mga ibon ay tahimik na nakaupo sa mga sanga na parang alam nila na may mahalagang sandali na nagaganap sa gitna ng bundok. Dahan-dahang tumalikod si Arion at nagsimula maglakad papasok sa mas makapal na bahagi ng gubat. Hindi siya nagsalita ngunit malinaw ang kanyang anyaya. Sumunod si Amara. Habang sila ay naglalakad ay napansin ni Amara na ang gubat ay tila nag-iiba sa karaniwang kagubatan na alam ng mga tao. Ang mga puno ay mas matanda at mas matayog. Ang kanilang mga ugat ay malalalim na parang matagal nang nakaugat sa lihim ng mundo. May mga halaman na kumikislap ng bahagya sa ilalim ng liwanag ng araw. May mga bulaklak na hindi pa niya kailanman nakita sa mundo ng mga tao. Habang lumalalim sila sa gubat ay lalong nagiging malinaw kay Amara na ang bundok ay hindi lamang isang ordinaryong lugar. Ito ay isang lugar kung saan ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga engkanto ay nagtatagpo. Lumipas ang ilang sandali ng paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang maliit na bukana sa gitna ng mga puno. Sa gitna ng lugar na iyon ay may isang bahay na gawa sa bato at kahoy. Ang bahay ay tila matagal nang nakatayo roon, ngunit nananatiling matibay at tahimik sa ilalim ng lilim ng mga puno.
Huminto si Arion sa harap ng bahay. Tumingin siya kay Amara. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag na parang may nais siyang ipakita. Si Amara ay dahan-dahang lumapit sa bahay. Ang hangin sa paligid ay malamig, ngunit may dalang kapayapaan. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya na parang matagal na niyang kilala ang lugar na iyon kahit ngayon lamang siya nakarating. Ang kanyang ikatlong mata ay marahang nagbukas. At sa pagbukas nito ay nakita niya ang mga aninong hindi nakikita ng karaniwang mata. May mga maliliit na nilalang na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. May mga liwanag na parang maliliit na bituin na lumilipad sa hangin. Ang bundok ay buhay. Ang bawat bahagi nito ay may lihim na presensya. Dahan-dahang isinara ni Amara ang kanyang ikatlong mata. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya kung bakit siya dinala ng kapalaran sa bundok na iyon. Si Arion ay lumapit sa kanya. Tahimik siyang tumingin sa kanyang mukha na parang binabasa ang kanyang mga iniisip. Sa kanyang presensya ay may pakiramdam na parang ang bundok mismo ay nagbabantay sa kanilang dalawa. Mula sa araw na iyon ay nagsimulang mabuhay si Amara sa bundok. Ang kanyang mga araw ay tahimik, ngunit puno ng kakaibang hiwaga. Sa bawat umaga ay nagigising siya sa malamig na hangin ng bundok at sa mahinang tunog ng mga dahon na ginagalaw ng hangin. Minsan ay nakikita niya si Arion na nakatayo sa gilid ng bangin habang pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng kagubatan. Ang kanyang anyo ay parang bahagi ng kalikasan. Ang mga ibon ay hindi natatakot sa kanya. Ang hangin ay tila sumusunod sa kanyang galaw. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unting natutunan ni Amara ang mga lihim ng bundok. Natuto siyang makinig sa galaw ng hangin. Natuto siyang basahin ang mga palatandaan ng kalikasan. Sa tulong ng kanyang ikatlong mata ay nagsimula niyang makita ang mga bagay na matagal nang nakatago sa mundo ng tao. May mga gabi na ang buwan ay maliwanag sa kalangitan at ang buong bundok ay naliligo sa maputlang liwanag nito. Sa mga gabing iyon ay magkasamang nakatayo sina Amara at Arion sa harap ng kanilang tahanan. Tahimik nilang pinagmamasdan ang kalangitan at ang malawak na kagubatan sa ibaba. Ang bundok ay naging kanilang mundo. Ang gubat ay naging kanilang tahanan. Sa katahimikan ng lugar na iyon ay unti-unting nabuo ang isang ugnayan na mas malalim kaysa sa karaniwang pagkakaibigan. Ang babaeng may tatlong mata at ang engkantong nagbabantay sa bundok ay nagsimulang maging bahagi ng kapalaran ng isa't isa. Ngunit sa kailaliman ng bundok ay may isang lihim na matagal nang natutulog. Isang lihim na may kinalaman sa kapangyarihan ng ikatlong mata ni Amara. At habang lumilipas ang panahon, ay unti-unting lalapit ang sandali na ang lihim na iyon ay magigising. Lumipas ang maraming buwan mula nang manirahan si Amara sa bundok. Ang dating takot at pagkalito na minsang naramdaman niya sa pagdating sa gubat ay unti-unting napalitan ng kapayapaan. Ang bundok ay naging bahagi ng kanyang buhay na parang matagal na siyang kabilang dito. Sa bawat umaga ay nagigising siya sa malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga puno. Ang sinag ng araw ay marahang pumapasok sa kanilang tahanan at ang mga dahon ay kumikislap sa hamog na parang maliliit na bituin sa lupa. Si Arion ay madalas nang maunang gumising. Kapag lumalabas si Amara sa kanilang bahay, ay madalas niya itong makita na nakatayo sa gilid ng bangin na tila tahimik na nagmamasid sa buong kagubatan. Ang kanyang anyo ay matatag at tahimik na parang bahagi siya ng mismong bundok. Sa mga sandaling iyon ay marahang lumalapit si Amara at tumatabi sa kanya. Tahimik lamang silang tumitingin sa malawak na tanawin ng kagubatan sa ibaba. Ang mga ulap ay dumaraan sa malayong kalangitan at ang hangin ay dumadaloy sa mga dahon ng mga puno. Sa katahimikan ng mga sandaling iyon ay may kakaibang ugnayan na nabubuo sa pagitan nila. Isang ugnayan na hindi nangangailangan ng maraming salita. Habang lumilipas ang mga araw ay mas lalong nagiging malinaw kay Amara ang mga lihim ng bundok. Ang kanyang ikatlong mata ay nagiging mas sensitibo sa presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga pagkakataon na habang siya ay naglalakad sa gubat ay nakikita niya ang maliliit na duwende na nagtatago sa likod ng mga ugat ng puno. May mga sandali na ang hangin ay nagdadala ng mga liwanag na parang mga munting bituin na lumilipad sa pagitan ng mga dahon. Ang bundok ay hindi lamang tahanan ng mga puno at hayop. Ito ay tahanan ng mga nilalang na matagal nang namumuhay sa lihim ng kalikasan. Isang hapon habang si Amara ay naglalakad malapit sa isang maliit na batis,
ay biglang nagbukas ang kanyang ikatlong mata. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig. Lumapit siya sa batis at tahimik na tumingin sa malinaw na agos ng tubig. Sa ilalim ng batis ay may isang maliit na bato na kumikislap ng maputlang liwanag. Hindi ito ordinaryong bato. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na nagmumula rito. Dahan-dahan niya itong kinuha mula sa tubig. Sa sandaling nahawakan niya ito ay naramdaman niyang parang may malamig na enerhiya na dumaloy sa kanyang kamay. Ang bato ay tila tumugon sa kanyang presensya. Nang bumalik siya sa kanilang tahanan ay ipinakita niya ito kay Arion. Tahimik na pinagmasdan ni Arion ang bato. Ang kanyang mga mata ay naging mas seryoso kaysa dati. Sa sandaling iyon ay tila may naalala siyang lihim na matagal nang nakatago sa kanyang alaala. Ang bato na iyon ay hindi lamang isang simpleng bagay na matatagpuan sa bundok. Ito ay isang sinaunang bato na matagal ng bahagi ng kapangyarihan ng bundok. Ang mga ganitong bato ay sinasabing naglalaman ng enerhiya ng kalikasan na nabuo sa loob ng napakahabang panahon. At ayon sa matandang alamat ng mga engkanto, ay ang mga bato na iyon ay tumutugon lamang sa mga nilalang na may kakaibang kapalaran. Tahimik na tumingin si Arion kay Amara. Sa kanyang mga mata ay may halong paghanga at pag-aalala. Ang pagkakatagpo ni Amara sa batong iyon ay hindi isang aksidente. Ito ay isang palatandaan. Isang palatandaan na ang kapangyarihan ng kanyang ikatlong mata ay nagsisimula ng gumising. Sa gabing iyon ay maliwanag ang buwan sa ibabaw ng bundok. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay marahang gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng gabi. Habang natutulog ang bundok ay tahimik na nakaupo si Amara sa harap ng kanilang bahay. Ang maliit na bato ay hawak niya sa kanyang kamay. Ang liwanag nito ay marahan ngunit malinaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Unti-unting nagbukas ang kanyang ikatlong mata. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang pangitain. Nakita niya ang bundok na nababalot ng liwanag. Nakita niya ang mga sinaunang nilalang na naglalakad sa kagubatan. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nakita niya ang sarili na nakatayo sa tuktok ng bundok habang ang kanyang ikatlong mata ay nagliliwanag ng malakas. Ang pangitain ay mabilis na naglaho. Ngunit ang pakiramdam na iniwan nito sa kanyang puso ay nanatili. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Amara na ang kanyang kapalaran sa bundok ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Ang kanyang ikatlong mata ay hindi lamang kakaibang bahagi ng kanyang katawan. Ito ay isang kapangyarihan na may koneksyon sa mismong puso ng bundok. At habang lumalakas ang kapangyarihang iyon, ay unti-unting lalapit ang araw na kakailanganin niyang gamitin ito upang protektahan ang lihim na matagal nang binabantayan ng bundok. Lumipas ang mga araw matapos makita ni Amara ang pangitain mula sa maliit na batong kanyang natagpuan sa batis. Ang bundok ay nanatiling tahimik ngunit sa kaibuturan ng kalikasan nito ay may mga pagbabago na unti-unting gumagalaw na parang isang lihim na matagal nang naghihintay na magising. Si Amara ay patuloy na namuhay kasama si Arion sa kanilang tahanan sa gitna ng gubat. Ang kanilang mga araw ay payapa, ngunit ang kanyang ikatlong mata ay nagiging mas aktibo sa bawat paglipas ng panahon. Madalas niyang nararamdaman ang mga presensya sa paligid ng bundok. Ang mga duwende na minsang nagtatago sa mga ugat ng puno ay nagiging mas madalas niyang nakikita. Ang maliliit na liwanag na lumilipad sa hangin ay tila mas lumalapit sa kanya kaysa dati. Ang mga nilalang ng bundok ay tila nagsisimula nang makilala ang kanyang presensya. Isang umaga habang ang hamog ay nakabalot pa sa mga damo, ay nagising si Amara sa kakaibang pakiramdam. Ang hangin ay tila mas malamig at ang katahimikan ng gubat ay mas mabigat kaysa karaniwan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang bahay. Ang mga puno ay nakatayo sa paligid na parang tahimik na mga bantay ng bundok. Sa sandaling iyon ay nagbukas ang kanyang ikatlong mata. Agad niyang naramdaman ang isang malakas na enerhiya na nagmumula sa kailaliman ng bundok. Hindi ito ang karaniwang presensya ng mga nilalang ng gubat. Ito ay mas mabigat at mas sinauna. Parang may isang bagay na matagal nang natutulog ang unti-unting gumagalaw sa ilalim ng lupa. Lumapit si Arion sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay seryoso habang pinagmamasdan ang malayong bahagi ng bundok. Ang hangin ay dumaan sa mga sanga ng puno at ang mga dahon ay marahang kumaluskos. Sa sandaling iyon ay tila nararamdaman din ni Arion ang pagbabago sa bundok. Tahimik silang tumingin sa direksyon ng pinakamatandang bahagi ng gubat.
Ang lugar na iyon ay matagal nang hindi pinupuntahan ng kahit sinong nilalang. Ayon sa sinaunang kaalaman ng mga engkanto, ay may isang lugar sa kailaliman ng bundok kung saan nakatago ang pinakamatandang lihim ng kalikasan. Isang lugar na tinatawag ng mga engkanto na puso ng bundok. Ang lugar na iyon ay pinaniniwala ang pinagmumula ng enerhiya na nagbibigay buhay sa buong kagubatan. Sa loob ng napakahabang panahon ay nanatiling tahimik ang lugar na iyon. Ngunit sa araw na iyon ay tila may pagbabago na nagaganap sa kailaliman nito. Si Amara ay tahimik na nakatayo habang ang kanyang ikatlong mata ay patuloy na nakabukas. Sa kanyang paningin ay nakita niya ang mga ugat ng bundok na parang malalaking ugat ng puno na kumakalat sa ilalim ng lupa. At sa pinakagitna ng mga ugat na iyon ay may isang liwanag na marahang gumagalaw. Ang liwanag na iyon ay hindi pangkaraniwan. Ito ay tila isang sinaunang enerhiya na matagal nang natutulog. Unti-unting nagsimulang maramdaman ni Amara na ang enerhiya ng bundok ay tumutugon sa kanyang presensya. Ang maliit na bato na kanyang natagpuan ay nagsimulang uminit sa kanyang kamay. Ang liwanag nito ay mas naging malinaw kaysa dati. Sa sandaling iyon ay may isang pangitain na muling pumasok sa kanyang isipan. Nakita niya ang bundok noong napakatagal ng panahon. Ang gubat ay mas bata at ang mga puno ay mas sariwa. May mga nilalang na hindi na nakikita sa kasalukuyan na naglalakad sa kagubatan. At sa gitna ng bundok ay may isang sinaunang bato na nagliliwanag ng napakalakas. Ang bato na iyon ang puso ng bundok. Ang pangitain ay mabilis na naglaho ngunit ang pakiramdam na iniwan nito ay nanatili. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Amara na ang kanyang kapalaran ay konektado sa lihim na iyon. Ang kanyang ikatlong mata ay hindi lamang kakayahan na makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Ito ay susi sa kapangyarihan ng bundok. Lumapit si Arion sa kanya at tahimik na tumingin sa kanyang mukha. Sa kanyang mga mata ay may pag-aalala. Sa loob ng maraming taon ay pinangalagaan ng mga engkanto ang lihim ng bundok. Ang lihim na iyon ay hindi dapat magising ng walang dahilan. Ngunit ngayon ay tila may puwersa na unti-unting gumagalaw sa kailaliman ng lupa. At si Amara ay tila bahagi ng paggising na iyon. Habang ang araw ay unti-unting tumataas sa kalangitan, ay naging malinaw na ang katahimikan ng bundok ay nagtatago ng paparating na pagbabago. Ang gubat ay nananatiling payapa sa panlabas na anyo. Ngunit sa kailaliman nito ay may lihim na enerhiya na nagsisimulang gumalaw. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo si Amara. Ang babaeng may tatlong mata na unti-unting nagiging susi sa kapalaran ng bundok. Lumipas ang ilang araw matapos maramdaman ni Amara ang paggising ng enerhiya sa kailaliman ng bundok. Ang gubat ay nananatiling tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay tila may nakatagong paggalaw sa ilalim ng lupa. Sa bawat umaga ay nagigising si Amara na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang kanyang ikatlong mata ay madalas na kusang nagbubukas kahit hindi niya ito sinasadya. Sa tuwing ito ay nagbubukas ay nakikita niya ang mga liwanag na gumagalaw sa ilalim ng bundok. Ang mga ugat ng lupa ay tila buhay. Ang enerhiya na matagal nang natutulog sa kailaliman ay patuloy na gumagalaw na parang isang puso na nagsisimulang tumibok muli matapos ang napakahabang panahon. Isang umaga habang ang hamog ay nakabalot pa sa kagubatan ay nagpasya si Arion na dalhin si Amara sa isang lugar na matagal nang hindi pinupuntahan ng kahit sinong nilalang. Tahimik silang naglakad sa makapal na bahagi ng gubat. Ang mga puno ay mas matatanda sa bahaging iyon ng bundok. Ang kanilang mga ugat ay nakalitaw sa lupa na parang mga sinaunang kamay na nakahawak sa lupa sa loob ng napakahabang panahon. Ang hangin ay mas malamig at ang liwanag ng araw ay halos hindi makapasok sa ilalim ng makakapal na dahon. Habang sila ay naglalakad, ay naramdaman ni Amara na ang kanyang ikatlong mata ay unti-unting nagbubukas. Ang presensya ng enerhiya sa paligid ay mas malinaw kaysa dati. Sa kanyang paningin ay nakita niya ang maliliit na liwanag na gumagalaw sa paligid ng mga puno. Ang mga nilalang ng bundok ay tila nagmamasid sa kanilang pagdaan. Lumipas ang mahabang oras ng paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng bundok na tila hindi pa naaabot ng kahit sinong tao. Sa gitna ng lugar na iyon ay may isang napakalaking bato na nakatayo sa lupa. Ang bato ay matanda at ang ibabaw nito ay may mga marka na tila nilikha ng kalikasan sa loob ng napakahabang panahon.
Huminto si Arion sa harap ng bato. Tahimik niyang pinagmamasdan ito na parang may malalim na alaala na nakatago sa kanyang isipan. Si Amara ay lumapit. Sa sandaling malapit na siya sa bato ay biglang nagbukas ng lubos ang kanyang ikatlong mata. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang malaking bato ay hindi lamang isang simpleng bahagi ng bundok. Sa kanyang paningin ay nakita niyang may mga liwanag na dumadaloy sa loob nito. Ang mga liwanag na iyon ay parang mga ugat ng enerhiya na konektado sa kailaliman ng bundok. Sa gitna ng bato ay may isang maliit na bitak. Mula sa bitak na iyon ay lumalabas ang mahinang liwanag. Lumapit si Amara at marahang inilapit ang kanyang kamay sa ibabaw ng bato. Sa sandaling nadikit ang kanyang kamay ay naramdaman niya ang malakas na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Ang maliit na bato na kanyang natagpuan sa batis ay biglang nagliwanag sa kanyang palad. Ang dalawang enerhiya ay tila nagtagpo. Sa sandaling iyon ay may isang pangitain na lumitaw sa kanyang isipan. Nakita niya ang bundok noong sinaunang panahon. Ang gubat ay puno ng mga nilalang na ngayon ay bihira nang makita. Ang mga engkanto ay naglalakad sa pagitan ng mga puno. Ang mga duwende ay nagbabantay sa mga ugat ng lupa. At sa gitna ng bundok ay may isang liwanag na napakalakas. Ang liwanag na iyon ay nagmumula sa puso ng bundok. Sa pangitain na iyon ay nakita niya ang isang sinaunang babae na may 3 mata na nakatayo sa harap ng liwanag. Ang babae ay tila tagapangalaga ng enerhiya ng bundok. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Amara ang isang bagay na matagal nang nakatago sa kanyang kapalaran. Ang kapangyarihan ng kanyang ikatlong mata ay hindi lamang isang kakaibang katangian. Ito ay isang pamana mula sa mga sinaunang tagapangalaga ng bundok. Ang pangitain ay naglaho. Ang gubat ay muling naging tahimik. Si Amara ay dahan-dahang umatras mula sa bato habang ang kanyang puso ay mabigat sa bagong kaalaman. Lumapit si Arion sa kanyang tabi. Sa kanyang mga mata ay may malalim na pag-unawa sa nangyari. Sa loob ng maraming siglo ay may mga tagapangalaga na pinipili ng bundok upang protektahan ang lihim ng puso nito. At ngayon ay malinaw na ang bundok ay pumili muli. Ang babaeng may 3 mata na dumating mula sa mundo ng tao ay hindi lamang isang bisita sa bundok. Siya ang bagong tagapangalaga ng sinaunang lihim. Habang ang hangin ay marahang dumaan sa kagubatan, ay naging malinaw na ang kapalaran ni Amara ay mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Ang bundok ay hindi lamang naging kanyang tahanan. Ito ay naging bahagi ng kanyang kapalaran. At ang lihim na matagal nang natutulog sa kailaliman nito ay unti-unting nagigising dahil sa kanyang presensya. Matapos ang pangitain sa harap ng malaking bato, ay nagbago ang pakiramdam ng bundok kay Amara. Ang hangin na dumadaan sa pagitan ng mga puno ay tila mas malinaw ang galaw. Ang mga dahon ay kumakaluskos na parang may lihim na sinasabi sa kanya ang gubat. Si Amara ay tahimik na naglakad pabalik kasama si Arion mula sa sinaunang bato. Ang kanyang isipan ay puno ng bagong kaalaman na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang ideya na siya ay isang tagapangalaga ng bundok ay mabigat, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay may pakiramdam na parang matagal na niyang tinanggap ang kapalarang iyon. Habang sila ay bumababa sa makapal na bahagi ng gubat, ay naramdaman niyang mas malinaw ang presensya ng mga nilalang ng bundok. Ang mga duwende ay hindi na gaanong nagtatago. May ilan na tahimik na lumilitaw sa pagitan ng mga ugat ng puno habang siya ay dumaraan. Ang maliliit na liwanag na parang mga bituin ay mas madalas na lumilipad sa paligid niya. Ang bundok ay tila kinikilala na siya. Nang makarating sila sa kanilang tahanan, ay unti-unting lumubog ang araw sa likod ng mga puno. Ang kalangitan ay naging kulay kahel at ang mga anino ng kagubatan ay humaba sa lupa. Si Amara ay umupo sa harap ng kanilang bahay habang hawak ang maliit na bato na kanyang natagpuan sa batis. Ang bato ay marahang kumikislap sa kanyang palad. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa bundok, ay unti-unting nagbukas ang kanyang ikatlong mata. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang mga ugat ng enerhiya na dumadaloy sa buong bundok. Ang mga ugat na iyon ay parang mga ilog ng liwanag na konektado sa puso ng bundok. Sa kanyang paningin ay nakita niya na ang enerhiya ay mas malakas kaysa dati. Ngunit kasabay ng lakas na iyon ay may kakaibang paggalaw sa malayong bahagi ng bundok. Sa isang sulok ng kanyang paningin ay may isang bahagi ng gubat na tila nababalot ng mas madilim na anino.
Ang anino na iyon ay hindi tulad ng karaniwang anino ng gabi. Ito ay parang isang presensya na tahimik na gumagalaw sa loob ng kagubatan. Ang kanyang puso ay bahagyang bumilis. Ang presensya na iyon ay hindi kabilang sa mga nilalang na karaniwang naninirahan sa bundok. Ito ay mas mabigat at mas malamig. Unti-unting isinara ni Amara ang kanyang ikatlong mata. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang pakiramdam ng pagbabago ay hindi nawala. Lumapit si Arion sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayong bahagi ng bundok na tila naramdaman din ang kakaibang presensya. Sa loob ng napakahabang panahon ay nanatiling ligtas ang bundok dahil sa balanse ng enerhiya na nagmumula sa puso nito. Ngunit kapag may puwersa na sumusubok na guluhin ang balanse na iyon, ay maaaring magbago ang kapalaran ng buong kagubatan. Lumipas ang gabi na may mabigat na katahimikan. Kinabukasan habang ang unang liwanag ng araw ay dumaan sa pagitan ng mga puno ay nagising si Amara sa kakaibang pakiramdam. Ang hangin ay tila may dalang babala. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang tahanan. Ang gubat ay tahimik, ngunit ang kanyang ikatlong mata ay kusang nagbukas. Sa sandaling iyon ay nakita niya muli ang madilim na presensya sa malayong bahagi ng bundok. Ang presensya ay unti-unting gumagalaw palapit sa gitna ng kagubatan. Ito ay tila naghahanap ng isang bagay. Sa sandaling iyon ay naging malinaw kay Amara na ang kanyang kapalaran bilang tagapangalaga ng bundok ay magsisimula ng subukin. Ang lihim na matagal nang natutulog sa puso ng bundok ay hindi lamang isang kapangyarihan na dapat protektahan. Ito ay isang kapangyarihan na maaaring hangarin ng iba. Habang ang hangin ay dumaan sa mga puno at ang liwanag ng araw ay unti-unting kumalat sa kagubatan, ay naging malinaw na ang katahimikan ng bundok ay malapit ng masira. At sa gitna ng paparating na pagbabago ay nakatayo si Amara. Ang babaeng may tatlong mata na ngayon ay tagapangalaga ng sinaunang lihim ng bundok. Ang kapalaran ng bundok ay unti-unting nakasalalay sa kanyang kapangyarihan. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng kakaibang pagbabago sa bundok. Ang dating payapang kagubatan ay nananatiling tahimik sa panlabas na anyo, ngunit sa kailaliman nito ay may mga presensya na unti-unting gumagalaw. Si Amara ay madalas nang nagigising bago sumikat ang araw. Ang kanyang ikatlong mata ay kusang nagbubukas sa bawat umaga na parang ang bundok mismo ang gumigising sa kanya. Sa tuwing bubukas ang kanyang ikatlong mata ay nakikita niya ang daloy ng enerhiya sa buong kagubatan. Ang mga ugat ng liwanag na nagmumula sa puso ng bundok ay patuloy na dumadaloy sa lupa at sa mga puno. Ang enerhiya na iyon ang nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang na naninirahan sa bundok. Ngunit sa mga nakaraang araw ay napansin ni Amara na may pagbabago sa daloy ng enerhiya. Sa malayong bahagi ng bundok ay may isang bahagi ng gubat na tila nababalot ng madilim na presensya. Ang madilim na presensya na iyon ay hindi kabilang sa natural na lakas ng bundok. Ito ay parang isang anino na unti-unting kumakalat sa ilalim ng lupa. Isang umaga habang ang hamog ay nakabalot pa sa kagubatan ay lumabas si Amara sa kanilang tahanan. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay mas mabigat kaysa karaniwan. Sa sandaling iyon ay nagbukas ang kanyang ikatlong mata. Sa kanyang paningin ay nakita niya ang mga nilalang ng bundok na tila nagtatago sa kanilang mga lungga. Ang mga duwende ay hindi na lumalabas sa pagitan ng mga ugat ng puno. Ang maliliit na liwanag na karaniwang lumilipad sa hangin ay tila naglaho. Ang bundok ay parang naghihintay. At sa malayong bahagi ng kagubatan ay nakita niya muli ang madilim na presensya. Ang anino ay mas malapit kaysa dati. Ito ay gumagalaw patungo sa gitna ng bundok, kung saan matatagpuan ang sinaunang bato na konektado sa puso ng bundok. Unti-unting isinara ni Amara ang kanyang ikatlong mata. Ang kanyang dibdib ay mabigat sa pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Lumapit si Arion sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay seryoso habang pinagmamasdan ang direksyon kung saan nagmumula ang kakaibang presensya. Sa loob ng maraming siglo ay may mga nilalang na nagtangkang hanapin ang kapangyarihan ng puso ng bundok. Ang kapangyarihan na iyon ay kayang magbigay ng napakalakas na enerhiya sa sino mang makakakuha nito. Ngunit ang bundok ay may sariling paraan ng pagprotekta sa lihim nito. Ang mga tagapangalaga ang nagsisilbing balanse upang hindi magamit ang kapangyarihan ng bundok sa maling paraan. Ngayon ay malinaw na may isang puwersa na muling sumusubok na lumapit sa lihim na iyon. Lumipas ang buong araw na may mabigat na katahimikan sa gubat.
Habang lumulubog ang araw ay nagiging mas malamig ang hangin. Ang mga anino ng mga puno ay tila mas mahaba sa lupa. Sa sandaling iyon ay nagbukas muli ang ikatlong mata ni Amara. At sa pagkakataong iyon ay nakita niya ang isang malinaw na anyo sa loob ng madilim na presensya. Ito ay isang nilalang na matangkad at nababalot ng maitim na enerhiya. Ang mga mata nito ay kumikislap sa loob ng anino na parang malamig na apoy. Ang nilalang ay naglalakad sa pagitan ng mga puno na parang hinahanap ang isang landas patungo sa gitna ng bundok. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Amara na ang presensya na iyon ay hindi isang simpleng anino. Ito ay isang nilalang na nagmula sa mas malalim at mas madilim na bahagi ng mundo. Isang nilalang na naghahangad ng kapangyarihan ng puso ng bundok. Unti-unting isinara ni Amara ang kanyang ikatlong mata. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit ang kanyang loob ay matatag. Alam niya na ang sandali na kinatatakutan ng bundok ay malapit nang dumating. Ang kapangyarihan ng kanyang ikatlong mata ay hindi na lamang para sa pagtingin sa mga lihim ng kalikasan. Ito ay kakailanganin upang protektahan ang bundok laban sa puwersang gustong sirain ang balanse nito. Habang ang gabi ay bumabalot sa kagubatan at ang buwan ay sumisikat sa ibabaw ng bundok, ay naging malinaw na ang katahimikan ng lugar ay pansamantala na lamang. Sa kailaliman ng gubat ay may isang nilalang na papalapit sa puso ng bundok. At sa gitna ng bundok ay nakatayo ang babaeng may tatlong mata na handang harapin ang kapalaran na matagal nang naghihintay sa kanya. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang katahimikan ng bundok ay mabigat na parang may paparating na bagyo. Ang buwan ay nakasabit sa kalangitan at ang maputlang liwanag nito ay bumabalot sa buong kagubatan. Si Amara ay nakatayo sa harap ng kanilang tahanan habang ang malamig na hangin ay dumadaan sa pagitan ng mga puno. Sa kanyang dibdib ay may pakiramdam na hindi maipaliwanag na parang ang buong bundok ay humihinga kasama niya. Unti-unting nagbukas ang kanyang ikatlong mata. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang daloy ng enerhiya sa buong bundok. Ang mga ugat ng liwanag na nagmumula sa puso ng bundok ay kumikislap sa ilalim ng lupa na parang malalalim na ilog ng enerhiya. Ngunit sa isang bahagi ng kagubatan ay may isang madilim na presensya na patuloy na gumagalaw palapit sa gitna ng bundok. Ang presensya na iyon ay mas malinaw kaysa dati. Ang nilalang na nababalot ng anino ay dumaraan sa pagitan ng mga puno na parang isang malamig na hangin na gumuguhit sa katahimikan ng gabi. Sa kanyang paningin ay nakita ni Amara na ang presensya ng nilalang ay nagpapahina sa daloy ng enerhiya ng bundok sa bawat lugar na dinaraanan nito. Ang mga ugat ng liwanag ay tila kumukupas kapag ito ay dumadaan. Unti-unting isinara ni Amara ang kanyang ikatlong mata. Sa sandaling iyon ay alam niyang hindi na maiiwasan ang paghaharap. Lumapit si Arion sa kanyang tabi. Ang kanyang anyo ay matatag at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon kung saan nagmumula ang madilim na presensya. Sa loob ng napakahabang panahon ay pinrotektahan ng mga engkanto ang lihim ng bundok. Ang puso ng bundok ay hindi dapat mapasa kamay ng sinumang may masamang layunin. Ngunit ngayon ay may isang nilalang na malapit nang marating ang gitna ng bundok kung saan matatagpuan ang sinaunang bato. Dahan-dahan nagsimulang maglakad sina Amara at Arion papunta sa direksyon ng sinaunang bato. Ang kanilang mga hakbang ay tahimik sa lupa na nababalutan ng mga tuyong dahon. Ang hangin ay malamig at ang kagubatan ay tila naghihintay. Habang sila ay papalapit sa lugar kung saan nakatayo ang malaking bato, ay naramdaman ni Amara na ang enerhiya ng bundok ay nagiging mas malakas. Ang maliit na bato sa kanyang palad ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag. Sa wakas ay narating nila ang lugar ng sinaunang bato. Ang malaking bato ay nakatayo sa gitna ng kagubatan na parang isang sinaunang bantay ng lihim ng bundok. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang madilim na nilalang mula sa pagitan ng mga puno. Ang anyo nito ay matangkad at nababalot ng makapal na anino. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang malamig na apoy sa loob ng dilim. Huminto ito sa harap ng sinaunang bato. Ang hangin sa paligid ay tila naging mas malamig. Si Amara ay dahan-dahan lumapit sa harap ng bato. Ang kanyang ikatlong mata ay unti-unting nagbukas. Sa sandaling iyon ay nagliwanag ang maliit na bato sa kanyang palad. Ang liwanag mula sa bato ay tumugon sa enerhiya ng sinaunang bato sa likod niya. Ang buong kagubatan ay tila na puno ng marahang liwanag. Ang madilim na nilalang ay huminto sa kanyang paglapit.
Sa sandaling iyon ay nagtagpo ang dalawang puwersa. Ang liwanag ng bundok at ang anino na nagmumula sa malalim na kadiliman. Si Amara ay tumayo ng matatag. Sa kanyang paningin ay nakita niya ang lahat ng ugat ng enerhiya na konektado sa puso ng bundok. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang buong kapangyarihan ng kanyang ikatlong mata. Ang liwanag ay unti-unting lumakas. Ang sinaunang bato sa likod niya ay nagsimulang magliwanag na parang isang puso na muling tumitibok matapos ang napakahabang panahon. Ang madilim na nilalang ay umatras ng isang hakbang habang ang liwanag ay lumalakas sa paligid. Ang bundok ay tila nagising. Ang mga puno ay marahang gumalaw at ang hangin ay dumaan sa kagubatan na parang isang malakas na hininga ng kalikasan. Si Amara ay nakatayo sa gitna ng liwanag. Ang babaeng may tatlong mata na pinili ng bundok upang maging tagapangalaga ng lihim nito. Sa sandaling iyon ay naging malinaw na ang kanyang kapalaran ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Ang kanyang kapangyarihan ay bahagi ng balanse ng buong bundok. Habang ang liwanag ay patuloy na lumalakas sa paligid, ay nagsimula ang unang tunay na laban para sa kapalaran ng puso ng bundok. At sa gitna ng nagliliwanag na kagubatan ay nakatayo si Amara na handang ipagtanggol ang lihim na ipinagkatiwala